rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, nalungkot ako kanina ng bonggang-bongga kaya kumain na lang ang lola ninyo sa McDonald's. So yon. So nakakaloka hanggang ngayon di pa rin ako makamove on sa mga nangyari dito sa Miss Universe. So maraming nagme-message sa akin kasi nalulungkot din daw sila. So lahat naman tayo guys, di ba? Malungkot kasi parang hindi natin matanggap yung pagkakataon na ganito na parang ang lakas-lakas ng kandidata mo pagkatapos ang ending ay walay, di ba? So parang hindi ko matanggap kasi matatanggap ko kung putyo-putyo lang yung ginawa niya kaso hindi eh. Talagang nandoon siya sa momento na talaga na lumaban talaga siya ng bonggang-bongga. Nung alam mo yung nakipagsabayan siya sa mga kandidata. So eto nga, sabing ganon, dinaya nga daw si Miss Philippines. Dinaya nga ba? Ako para sa akin, sa totoo lang, happy naman ako kasi nakarating nga tayo ng top 10. At napaka-amazing na kumbaga achievement. Yung top 10 is a top 10, hindi biro yon. Kasi kung kanina, kung talagang titignan mo yung laban ni Michelle D, kinakabahan talaga siya ng bonggang-bongga. As in, kinakabahan talaga siya. Doon sa announcement pa lang ng top 20, talagang kahit naman sino, maluloka doon, di ba? Nakita mo ba, unang round pa lang ng top 7, medyo kinabahan na tayo kasi hindi pa natatawag si Philippines. 14 candidates na yung tinawag, wala pa din doon si Philippines. Nakita mo naman yung reaction ni Miss Philippines nung tinawag siya sa semifinals. Talagang napabuntong hininga siya. So, ibig sabihin, doon pa lang, mukhang hindi na siya talaga kampante hanggat hindi pa tinatawag yung name niya. And then, lahat naman tayo ganun, di ba? So, kaya sabi ko, yung pumasok to sa top 20, ang swerte natin. Una, ang hinangad natin kay Michelle D is makapasok talaga sa semifinals. Nung nanalo pa lang siya ng Miss Universe Philippines, sabi ko nga, di ba, ito ang magbabalik sa atin sa semifinals. Maraming nagsasabi na kontento na kayo kapag nakarating to sa top 20. Pero kasi sa galing ni Michelle D na ipinakita dito, talagang sabi ko sa'yo, hindi lang pan top 20 to eh. Hanggang pan top 5 to eh. So, yon. So, hindi ko matanggap dito. Yung alam mo yun, yung ibinigay niya yung performance level niya sa swimsuit round, tapos sa evening gown, tapos ang narating lang ay hanggang dun lang. So, medyo nakakaloka, di ba? Yung tinawag siya sa top 10, sa top 20, sabi ko swimsuit round. Ang kinakabahan talaga ako sa kanya, yung lakad niya talaga sa swimsuit. Doon talaga. So sabi ko, nako, grabe yung pukpukan ng Latinas dito. Pero kung nakita mo talaga at pinanood mo yung isa-isa talaga, Diyos ko, grabe. Kahit naman si Nicaragua, to the highest level talaga yung walk niya, di ba? So sabi ko, ang swerte natin kasi ang galing ni Michelle D doon. Ang galing ni Michelle D. Lalo yung pag-ikot niya, ay nako, ang bongga. Ngayon, hinangaan ko si Michelle D kung paano lumakad talaga. Sa totoo lang, dati, ang dami nagko-complain dyan kasi parang ang bigat, ang bagal lumakad. Pero ngayon, dito sa Miss Universe, my God, my God, my God, sabi ko nga. Ewan ko ba, doon sa ine-expect natin na 2 beses siya nanalo ng evening gown, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit dito sa Miss Universe, best in evening gown, tapos wala sa top 5, o diba? So, doon talaga nawindang ako. Nawindang ako kasi kinuha ng mga judges yung top 5 nila. Sa ano yung naging base nila, yun doon, dahil nakangiti, kailangan pala pag Miss Universe ka, kailangan full smile ka, gano'n. So, yan. Nakakaloka. Hindi pala tinitignan doon yung gown, na tinitignan pala doon yung ngiti mo. Charot. So, yun. Naloka lang ako doon. Nagkadayaan daw kasi daw yung unang daw na ipinakita doon sa ay picture ni Philippines doon sa top 5 tapos pinalitan ni Thailand. Hindi ko guys alam kung totoo yun kasi hindi ko naman nakita. Wala akong basis. Pero kung nakuhanan yun ng screenshot,
hindi naman natin alam kung sino ang may gawa nun, di ba? But, naniniwala ako na si Philippines dapat nasa top 5 siya. Dapat nasa top 5 siya. Na doon ko masasabi na wala eh. Dinaya tayo doon. Yung ganon. Doon sa part na yon. Pero, yung sinasabi ninyo kasi na parang, kasi nadaya tayo kasi si Miss Thailand dapat yun nandoon sa wala doon sa top 5. Hindi ko masasabi yun kasi para naman personal naman natin si Thailand. Di ba sinabi ko nga from the beginning pa lang si Thailand, malakas talaga siya. Sa ayaw sa gusto natin, malakas talaga si Thailand. At hindi natin madidina yun. Kanina kasi, ang pageant ay para kay Thailand na talaga. Hindi lang siya sinuwerte, pumalpak lang siya dun sa dulo ng competition. So, doon ako nalungkot. But nakita ko naman na si Michelle D, inilaban naman niya talaga. So, hindi lang talaga siya gusto ng mga judges. Kaya, hindi siya nakarating sa top 5. Ang gusto nila, yung mga nakikita nilang magaganda na ngiting-ngiti sa kanila. Ganon. So, naloka lang ako doon. Kasi, sayang eh. Yung gown kasi ni Michelle D, masterpiece para sa akin. Nakita naman ninyo, talagang sobrang grabe yung tatuan talaga na parang, wow, ang bongga. Sobrang winner talaga masasabi ko sa gown niya. Winner. The way kung paano niya ilakad, kung paano niya irampa, tapos yung design, ang perfect at sobrang elegante. So, very unique. Kaya sabi ko, bakit hindi to napasama sa top 5? Ayun talaga yung question ko. Tapos, sabi nga ni Michelle D sa interview niya, sayang hindi siya nakahawak ng microphone. Kasi kung nakahawak to ng microphone, mababago ang lahat. Sa totoo lang. Kaya yan hindi pinasok dyan sa top 5 kasi mababago nga yun lahat. At hindi na makakarating sa dulo ng competition yung mga dapat makarating dyan. Charot. So, yun ang totoo doon. Kaya hindi nila talaga pinasok doon si Michelle D dito sa top 5. Kasi ayaw nga nilang makarating na sa dulo si Philippines. So, ayaw nila kay Philippines, hanggang dyan lang si Philippines. Pero ang nakakalungkot si Philippines nanalo ng 3 award. Fan vote, pero wala sa top 5. Questionable yon. Boys, Change for Boys, Boys for Change, pero wala sa top 5. At higit sa lahat, yung isa pang award niya na talagang nakakapagtaka na talaga bakit wala sa top 5. So, hindi man lang nila nakita yon. Doon ako nalungkot na parang si Philippines ay deserve na to. Pero ang mas nakakaloka dito, inimbitahan ng Miss Universe organization si Philippines isama sa tawag dito? Isama nila doon sa Mexico bukas. Di ba? So, yon with title holder. So, lahat daw ng top 7. Top 7 daw yung dadalhin doon sa Mexico bukas. Hindi top 10, top 7. Di ba? So, pan number 6 si Philippines. So, nakakaloka. Nawindang ako. Pero happy naman na si Michelle. Actually, malungkot siya kasi parang sayang hanggang top 5 sana siya. Pero madali naman niya natanggap kasi sinabi naman ni Michelle D, it's about the destiny of the girl. Kaya, ayun daw talaga yun nangyari. Hindi daw niya destiny yung maging Miss Universe or makarating siguro sa top 5. Destiny daw to ng mga girls doon. Pero guys, kung iisipin mo, sayang Ano doon na top 10 is sa top 10. Malaking honor na yon. Pero nanghinayang lang ako kasi kaya pa sanang itungtong sa 5. So, pag nakahawak ng microphone, tignan natin kung kaya pa sana sa top 3. Sabi ko nga, kahit hindi naman manalo si Michelle D ng title holder, okay lang sa akin yon. Pero yung quality ni Michelle D sa lahat ng mga nandiyan, kahit yung nanalo, si Michelle D ang masasabi kong empowered woman sa kanilang lahat. Si Michelle D yung masasabi kong with quality girl na talagang masasabi mo na pwede talaga sa Miss Universe. So yun yon. Hindi ko sasabihin na nako itong mga kandidatang to mga nandirito dapat ito talaga sila talaga yung mananalo na the best for the best. Parang hindi ko nga naramdaman yung Q&A, hindi ko na naramdaman yan
yung ano nila, eksena nila, hindi ko na sila naramdaman sa totoo lang. Yung hindi na napasama sa top 5 si Philippines, parang hindi ko na sila naintindihan. So, naguluhan na ako doon. Kaya, para sa akin, doon sa part na yun, malungkot ako kasi hindi deserve ni Michelle D hanggang top 10 lang. Deserve ni Michelle D hanggang sa dulo ng competition. At naniniwala ako na dapat si Michelle D nandoon sa top 5. Ngayon, kung hindi siya nakasagot, okay, hanggang top 5 lang. Pero naniniwala ako, kung nakatungtong si Michelle D sa top 5, kaya ni Michelle D matungtong hanggang sa top 3. Yun yon. At baka siya pa ang nanalo dito. So yun, doon ako nawindang. Kaya sabi ko, grabe yung mga judges ngayong taon na to. Hindi ko talaga akalain na ganito sila katindi. Hindi ko akalain na gaganituhin nila si Philippines. Sa totoo lang, medyo disappointed ako sa mga judges kasi parang meron silang pinaboran lang sa mga mata na nakikita nila, pero hindi nila nakita yung quality na ipinakita ni Michelle D dito sa entablado ng Miss Universe. So yun, doon ako nasasaktan, doon ako nahirapan. Pero sa kabilang banda, guys, ang masasabi ko nga, it's a destiny of girl eh. So, wala naman tayong magagawa. So, destiny to ni Miss Nicaragua, and then I think si Miss Nicaragua talaga yung magiging Miss Universe. Wala naman akong question kay Miss Nicaragua kung siya yung magiging Miss Universe. She deserve it, pero parang feeling ko, sana naging patas yung laban para doon sa ibang kandidata, katulad ni Michelle D, ni Miss Philippines. Kasi parang feeling ko, naging unfair sila kay Miss Philippines. Sobrang unfair sila. Eh kung yung iba nga naniniwala na dapat si Philippines na doon sa top 5 eh. Pero sige lang, this is a competition. Wala tayong magagawa, di ba? So, basta tayong lahat, nakita natin yung performance ni Michelle D, nakita natin yung ginawa ni Michelle D, she's the best para sa atin. And then, I think, dapat tayo magpasalamat at maging proud kay Michelle D kasi sobrang galing ni Michelle D dito sa competition na to. Do you agree, guys, na magaling talaga si Michelle D? At naniniwala ako na hindi lang siya pang top 10, pandulo pa ng competition na to. So, yon. So, ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Hanggang dito lang to. At siguro, ayun nga. But, bukas kasama siya sa Mexico at sasama siya para i-promote ang magiging bagong venue ng Miss Universe doon sa Mexico. So, nakakatuwa naman kasi at least kasi nakita nila yung galing ni Michelle D dito sa competition. So, binabalyo nila ngayon si Michelle D. Kasi di ba yung iba parang pauuwiin na lang yan ng ganun-ganun na lang. So, si Michelle D, no, kailangan daw isama nila si Michelle D doon sa ano kasi alam nila na dinaya nila. Charot. So, yun. Anyway, congratulations pa rin sa atin lahat. Alam natin na patas tayo lumaban. Binigay natin yung best ng Pilipinas. At sa lahat-lahat ng bumoto, nagmalasakit at talaga nagsakripisyo para kay Michelle D, guys, we are the best Filipino. Diba? So, yun. So, ganun talaga. Hayaan mo na lang sila. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam niya ang lahat na nangyayari. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.